After another month, alis ko, I was before. I have to fly. Bakit? Papakawalan mo siya. We have to negotiate. Ito po yung actual negotiation with the Indonesians. Yung nasa kaliwa ay the generals. At ito po yung panel namin. Ang importante, dinimanda ng DILG si Alice Go, kami ang unang-una, at naiuwi po namin si Alice Go is justice. At ngayon nasa Pilipinas. And the last is the warrant of arrest. And is defying the warrant of arrest. As Secretary of the Interior and Local Government, I must make sure that we must uphold the rule of law. Hinahanap po namin siya, si Pastor Apollo Kibuloy. Nagpadala kami 2,000 tao sa Davao. Ito po ang itsura sa Davao. Itong hinanap namin siya. When he was surrounded, he was arrested. And then, nagkaroon ng Senate hearing. Nagpunta ako sa Senate at sinabi ko sa kanila, huwag nating kalimutan ang kaso ni Apollo. Kung may warrant, mas sino pa siya, we must implement the law. Tingnan po yung hearing sa Senado. If I may, Your Honor, Please, natapusin mo lang. You will have your time. You will have your time. Up to DC, that goes into the very merits of the You will have your time according to Yes, I know that. It is part of the transcript of the Senate. That is Sabi ba, is improper? Okay, right there. Wala po ito. Anyway, this is part of the record of the Senate. Wala pong pinigmento, lahat po ito ay galing din dito. Noong itutuloy na po na dapat ang pagmamasahe, tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinulan niyang tagdalin ang butones ng vision ko hanggang nagtuluyan niyang tinanggal ang buong vision ko. Noong nakahiga na ako, umaibabaw sa akin si Kibuloy. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Nanginginig na ang katawan ko sa takot at nakakinig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na ang mga luha ko dahil sobrang akong nagulat at walang magawa. Pagkatapos ay tuloy na akong pinagsamantalahan ni Apollo Kibuloy. Noong siya ay natapos na, pumunta ako sa CR. Tulala pa rin ako. Nakatitig lang sa kisame. At dito nagsimula ako umiyak. point of order, Your Honor. Nais ko lang biglang diin na minor pa ako noong nangyari ang mga ito. Bakit ko sinasabi ito? Pakinggan natin ang akusasyon. Kung hindi totoo ito, okay, may karapatan siya sabihin na hindi totoo. Pero kung totoo ito, dapat lamang siyang panagot sa batas. At dapat lamang gawin namin ang katungkulan namin. Alam ko bilang pamilya kung okay lang yun. Pero huwag pabuhin ang bata nila. Yan lang po. Yan lang po. Mga kaibigan ko sa Cebu, tandaan nyo to, may mga panahon that sometimes we have to struggle. At kayo ako, hindi ako papayag na may inaapit. Tandaan nyo po yan. Sa inyong lahat, marami akong advokasya. 2005, I was a congressman. I stood up in the halls of Congress and I was against the impact on electricity. Ang dahilan ko, kung magmamahal ang kuryente, magmamahal ang tubig, transportasyon at binili. It will be a driver for inflation. Pero tanggalin mo yan, papasok lalo ang negosyo.